Dear Ate J, ako si Laika. Hindi ko tunay na pangalan, pero ang lahat ng ilalahad ko sa iyo ay tunay. Totoo, masakit, at hanggang ngayon, pilit kong binabaon sa limot. Isa akong simpleng babae, 28 taong gulang, at may kaibigan na parang kapatid ko na. Pero heto ako ngayon, nagkasala sa kanya, at sa pamilyang meron siya. Si Nina, ang best friend ko. Nagkakilala kami sa kolehiyo. Parang kambal kami kung turingan ng mga tao. Pareho ng hilig, pareho ng fashion, pareho ng taste sa music. Kahit nung ikinasal na siya, hindi na bago ang closeness namin. Ang mister niya, si Paulo, ay gwapo, tahimik, responsible. Nandoon ako nung kinasal sila, isa ako sa bridesmaids. Naluha pa nga ako habang binibigkas nila ang I do. Wala akong ibang hangad, kundi ang kasiyahan ni Nina. Pero sinong mag-aakalang ilang taon matapos iyon, ako mismo ang magiging dahilan ng pagluha niya. Kapag wala akong pasok, madalas akong tumambay sa bahay nila Nina. Minsan wala siya, nasa work, overtime, seminar. Pero si Paulo, laging nandoon. May anak na sila, pero may yaya naman. Kaya minsan, kaming dalawa ni Paulo ang natitira sa sala, nanonood ng TV, kumakain ng merienda. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging iba ang tingin niya sa akin. O baka ako mismo ang unang tumingin ng higit sa dapat. Isang hapon, habang nanonood kami ng Netflix, bigla niya akong tinanong, "Laika, sa tingin mo, masaya pa ba kayo ni Nina?" Nagulat ako. "Bakit mo naman naitanong yan?" Ewan, parang may kulang na sa amin. Hindi niya na ako kinakausap gaya ng dati. Pero ikaw nakikinig. Hindi ako sumagot. Pero totoo, palagi kong kinikimkim ang problema ni Nina, pati na rin ni Paulo. Parang ako ang naging tagapamagitan nila, pero hindi ko alam na unti-unti na rin pala akong nadadamay. Noong gabing iyon, hindi umuwi si Nina. Emergency daw sa work, naiwan kaming dalawa ni Paulo. Nag-aya siyang magluto ng dinner, ako raw ang bisita. Habang kumakain kami, napuno ng katahimikan ng hapag, hanggang sa bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Salamat, Laika. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko binawi ang kamay ko. Basta ang alam ko, humigpit ang hawak niya. At ilang saglit pa, hinalikan niya ako. Napatayo ako. Hindi ko alam kung aatras o susugod. Pero bago pa ako makagalaw, naramdaman ko na ang init ng palad niya sa batok ko at ang labi niyang muling sumasayad sa akin. At ako, hindi na ako tumutol. Hindi iyon natapos sa isang beses. Tuwing wala si Nina, doon ako. Tumagal iyon ng halos 2 buwan. Palusot namin ay bonding lang. Pero sa totoo, nilamon na kami ng tukso. Hanggang sa isang araw, habang naglalaba ako sa apartment, may natanggap akong message mula kay Nina. "Laika, anong klaseng kaibigan ka? Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to." Nanlambot ang tuhod ko. Tumulo ang luha ko kahit hindi ko pa nababasa ang lahat. Na-trace pala ni Nina ang messages sa iPad nila. May backup ang mga chat, pati photos, at may isang screenshot kaming dalawa ni Paulo, magkayakap sa harap ng salamin. Lumayas si Nina kasama ang anak. Iniwan si Paulo. Hindi ako kinausap. Sinubukan kong magpaliwanag pero wala na. Hindi ko na sila muling nakita mula noon. Si Paulo? Tumawag siya. Umiiyak. Nagsisisi. Pero hindi ko na siya sinagot. Kasi habang pinapanood ko ang sarili ko sa salamin, ang nakikita ko ay hindi na si Laika, kundi isang taong sumira ng isang pamilya. Ate J, ilang taon na ang lumipas, pero wala pa ring araw na hindi ako sinusumpa ng konsensya ko. Hindi ko kailangan ng awa. Gusto ko lang may makaalam na kahit hindi ako proud, handa akong akuin ang kasalanan ko. Mahal ko si Nina, pero masyado akong naging marupok para sa pagtingin ni Paulo. At sa puntong yon, pinili ko ang maling kumusta ka kaysa sa tamang paalam. Ito ang kwento ni Laika. Isang tagpong sinimulan ng pagtitiwala pero tinapos ng pagtataksil.
Sa likod ng ngiti ng isang kaibigan, minsan ay may kasalanang hindi inaasahan. Salamat sa lahat ng kakonfess na patuloy na nakikinig sa ating mga revelasyon. Ako si Ate J at ito ang Tagalog Wild Confession. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video, mag-iwan ng komento, mag-subscribe at mag-follow para sa mas marami pang kwentong di mo aakalaing totoo. Hanggang sa susunod, ingat sa pagtitiwala. Maraming salamat.